Kabanata 881. Si Reyna ang nag-aalaga kay Ginoong Henry ngayon, ngunit may doktor na darating bukas upang gamutin ang iyong kondisyon. Gayunpaman, kailangan mong ibigay ang ebidensya bago ako gumawa ng anumang bagay para sa iyo, mahigpit na ipinabatid ni Bruce. Wala talagang puwang para sa negosasyon. Alam ni Sharon na wala siyang ibang pagpipilian, kaya kumunat ang noo niya at sinabing, bigyan mo ako ng laptop. Nagsinya si Bruce at pinapunta si Marino na may laptop. Nag-type si Sharon dito at binuksan ang isang folder bago ipadala ang folder sa email ni Zachary. Pagkatapos nito, ipinabatid niya, maaari mong kumpirmahin sa iyong mga tauhan kung natanggap nila ang ebidensya. Agad na tumawag si Bruce, at sumagot si Ben, nakuha namin. Magagamit ito. Sige, sabi ni Bruce bago niya ibinaba ang telepono at bumaling kay Sharon para sabihin, magpahinga ka ng maayos. Paalam. Agad siyang tumalikod at umalis. Tinitigan ni Sharon habang paalis sila. Bumantong hininga siya ng ginhawa bago siya bumagsak sa sofa at mapait na ngumiti. Sino ang mag-aakala na mapupunta ako sa ganitong kaawa-awang kalagayan? Sabi ni Sharon. Magiging maayos ang lahat. Ang kailangan lang nating gawin ay makipagtulungan kay Ginoong Nock, at malaya na tayo sa lalong madaling panahon, sagot ng isa sa mga bodyguard na sumama kay Sharon. Hindi ko sana pinakinggan si Zara at pumunta sa T-Nation para patayin si Charlotte kung alam ko lang na miyembro siya ng pamilya Lindbergh, sabi ni Sharon, na lubos na pinagsisisihan ang kanyang desisyon. Ang masamang babaeng iyon, niloko niya ako para gawin ang kanyang maruming trabaho para sa kanya. Nangako na si Ginoong Nock na panatilihin kang ligtas, kaya magiging maayos ka, sagot ng bodyguard. Maaaring totoo yan, ngunit nag-aalala pa rin ako. Hindi mo alam kung gaano kalakas si Charlotte ngayon. Ang aura na ipinapakita niya sa Ashenville Garden. Nakakatakot iyon. Dagdag pa, mayroon na siyang pamilya Lindbergh na sumusuporta sa kanya, sabi ni Sharon habang unti-unting nawawala ang kanyang boses na may kunot sa noo. Kahit na ang pag-alala sa nakaraan ay nagpang-inag sa kanya sa takot. Gayunpaman, umiling siya kaagad pagkatapos at pinakalma ang sarili, hindi, walang dapat alalahanin. Hindi mahalaga kung gaano siya kalakas. Hindi siya katapat ni Zachary. Kilala ko siya ng husto, at tutuparin niya ang kanyang mga salita anuman ang mangyari. Ang pag-iisip na iyon ang nagpakalma kay Sharon. Sa Northridge, sinuri ng ilang kilalang pediatrician ang 3 bata bago nila malungkot na ipinabatid kay Charlotte, ang panganay na lalaki ay maayos. Mayroon lamang siyang bahagyang lagnat gayunpaman, ang gitnang bata at ang bunso ay nilalagnat at kailangang pumunta sa ospital kaagad. Ihanda na ang sasakyan ngayon. Pagmamadali ni Charlotte. Oo, kinuha ni Morgan ang isang custom-made na Rolls-Royce at isinakay ang lahat ng 3 bata sa sasakyan. Habang nasa loob ng sasakyan, iminungkahi ng pediatrician, ang pinakamahusay na ospital para sa mga bata ay ang Kindness Hospital. Inirerekomenda kong pumunta doon. Sige, pumunta na tayo sa Kindness Hospital, utos ni Charlotte nang hindi masyadong nag-iisip. Oo, hindi nagtagal bago nagmadali ang lahat sa Kindness Hospital. Hindi alam ng medical team doon kung sino sila, at alas 12:30 na ng umaga. Kaya, karamihan sa mga doktor ay wala. Iyon ang dahilan kung bakit walang dumating upang tulungan sila ng magmadali si Charlotte at ang kanyang grupo sa ospital. Nang makita iyon, agad na tinawagan ng mga pediatrician si Reyna. Malapit nang mawala ng pasensya si Charlotte nang magmadali si Reyna kasama ang kanyang grupo. Tuwang-tuwang sumigaw si Reyna, binibining wind. Kusa na lumingon si Charlotte at nagulat nang makita si Reyna doon. Mukha siyang pamilyar, at sigurado akong kilala ko siya noon, ngunit hindi ko lang maalala kung sino siya. Ako si Reyna, hindi mo ba ako naaalala? Tanong ni Reyna. Dr. Langan, ospital mo ba ito? Nakilala ni Lupin si Reyna. Nang lumala ang sakit ni Charlotte sa Ashenville Garden, marami siyang naitulong. Sa kasamaang palad, walang malay si Charlotte noon, kaya hindi niya nakita si Reyna. Oo, sagot ni Reyna habang tumatango. Idinagdag niya, nakatanggap ako ng tawag mula sa ospital at nahulaan kung kayong mga babae ang nandito, kaya nagmadali ako. Ano ang problema? Sino ang may sakit? Ang mga bata, sagot ni Lupin habang itinuturo ang mga triplets sa ward.
Lumingon si Reyna at nagulat. Ha! Hindi ba't ang mga bata mula sa pamilya Noct? Paano sila biglang nakasama ng mga Lindbergh ngayon? Nagkaisa na ba ang pamilya? Sapat na matalino si Reyna para mahinuhan na dahil hindi siya ipinagbigay alam ng pamilya Noct tungkol sa pagkawala ng 3 bata, alam nilang ipinasa sila kay Charlotte ng mapayapa. Kung gayon, hindi siya dapat gumawa ng gulo tungkol dito. Mabilis niyang isinaayos ang medikal na pagsusuri para sa mga bata. Binantayan sila ni Charlotte sa buong oras. Bagaman hindi pa niya nabawi ang lahat ng kanyang alaala, ang kanyang pagmamahal sa ina ay isang likas na ugali na nakabaon sa kanya. Ngayong nagkasakit ang kanyang mga anak kaagad pagkatapos bumalik sa kanyang tabi, labis siyang nakaramdam ng pagkakasala. Kasabay nito, pinag-isipan niya kung bakit hindi niya nakasama ang kanyang mga anak ng mas maaga. Hindi lamang sila labis na nangulila sa kanya, kundi kailangan din nilang lihim na hanapin siya, na nagpapahina sa kanila sa mga may masamang intensyon. Huwag mong sisihin ang sarili mo, binibining Lindbergh. Magiging maayos ang mga bata, inalo ni Lupin, na nabasa ang isip ni Charlotte. Bumalik na sa normal ang temperatura ng kanilang katawan. Tinanggal ni Reyna ang kanyang mask at sinabi kay Charlotte, babantayan pa namin sila ng isang gabi. Kung hindi na babalik ang kanilang lagnat bukas ng umaga, magiging maayos sila. Ang galing! Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Charlotte. Habang pinapanood ang mga bata na mahimbing na natutulog, mahina siyang ngumiti. Hating gabi na, kaya sigurado akong pagod na sila. Nakaramdam si Reyna ng pagmamahal habang tinatitigan ang mga bata. Babantayan ko sila. Maaari ka nang bumalik at magpahinga. Mananatili ako sa magdamag para samahan sila. Umupo si Charlotte sa sofa. Dapat na kayong lahat umalis para hindi ninyo sila abalahin. Sige, kung may mangyari, ering lang ang bell. Gumawa ng kilos si Reyna at tahimik na umalis ang mga medikal na kawani. Hihilingin ko kay Morgan na magdala ng pamalit na damit para sa iyo, bulong ni Lupin. Nang tumanggaw si Charlotte, umalis na rin siya. Si Charlotte, ang mga bata, at si Little Fifi na lang ang natira sa silid. Bagaman hindi nagkasakit si Little Fifi, tahimik nitong sinamahan ang mga bata. Nang sila ay ginagamot, pinanood ito sa gilid. Kinabahan itong pumagaspas ng pakpak nang makita si Ellie na sumusuka. Kapag si Jamie ay bumubulong sa kanyang pagtulog, ikukuskos nito ang kanyang balahibong ulo sa kanyang mukha upang aliwin siya. Kapag hindi makatulog si Robbie, dahan-dahan nitong hahaplosan ang kanyang balikat gamit ang kanyang mga pakpak. Ngayong tulog na ang mga bata, lumipad si Little Fifi sa balikat ni Charlotte at ikinuskos ang kanyang ulo sa pisngi nito. Mahina itong bamulong, Mommy. Ano ang pangalan mo? Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga balahibo nito. Little Fifi, Little Fifi. Mahinang sigaw ni Little Fifi. Oh, nagulat si Charlotte sandali bago tumawa. Hindi nakakagulat na ang pangalang ito ay sumagi sa aking isip nang pinangalanan ko ang agila. Lumabas na ang lahat ng kanyang alaala ay lubos na nakabaon sa kanyang isip na hindi na ito mabubura, anuman ang mangyari. Ang kanyang tinatawag na amnesia ay pansamantalang paglipat lamang ng kanyang mga alaala. Hindi niya talaga nakalimutan ang anuman. Mommy, Mommy, pumagaspas ng pakpak si Little Fifi at mahinang sumigaw, Ginang Berry. Ginang Berry. Nang marinig niya ang pangalang iyon, hindi mapigilan ang pagluha sa kanyang mga mata. Bukod sa pagkakasala, nag-aalala siya na tatanungin din siya ng mga bata kung nasaan si Ginang Berry pagkatapos magising. Kung gayon, paano ko sasagutin? Nawala ko si Ginang Berry at hindi na siya babalik. Sa pag-iisip na iyon, labis na sumasakit ang puso ni Charlotte. Mommy, huwag kang umiyak. Ikinuskos ni Little Fifi ang kanyang ulo sa panga ni Charlotte na enalo siya. Bagaman alagang hayop lamang ito, napakatalino nito at nakakabasa ng damdamin ng tao. Humugot ng malalim na hininga si Charlotte at pinakalma ang sarili. Dahan-dahan niyang hinaplo si Little Fifi bago sumulyap sa mga bata at gumawa ng desisyon. Anuman ang halaga, pananatilihin niya sila sa kanyang tabi at hindi na kailanman iiwan. Pagkaalis ni Reyna sa silid, palihim niyang tinawagan si Ben at ikinwento ang mga nangyari sa ospital. Nang marinig niya na may sakit ang mga bata, agad siyang tumakbo sa silid aklatan para ipaalam kay Zachary, na abala pa sa pagtatrabaho.
Pagkarinig ng balita, biglang napatigil si Zachary. Anong nangyari? Nasugatan ba sila? Hindi. Umiling si Ben. Sabi ni Reyna, hindi naman nasugatan ang mga bata. Mataas lang ang lagnat nila, malamang dahil sa sobrang pagkabigla. Ihanda ang sasakyan. Pupunta ako sa ospital. Dinampot ni Zachary ang kanyang coat at dali-daling lumabas. Marino, ihanda ang sasakyan. Sige. Samantala, sa ospital, yakap-yakap ni Charlotte si Little Fifi habang nakasandal sa sofa. Tahimik niyang pinagmamasdan ng tatlong bata. Kahit tulog sila ng mahimbing, bakas sa mga mukha nila ang pagkirot at di komportableng pakiramdam. Sa sandaling iyon, kumatok si Reyna at pumasok para sukatin ang temperatura ng mga bata. Iniulat niya, normal na ulit ang temperatura nila, kaya malamang ayos na rin sila. Pinapalinis ko na rin ang kwarto sa tabi nito. Doon ka na magpahinga. Ayos lang. Sasamahan ko na lang ang mga bata rito. Tiningnan ni Charlotte ang kanyang relo at nakita niyang alas 4 na ng madaling araw. Ilaan mo na lang ang kwarto sa mga bodyguard ko. Sabihin mong doon sila magpahinga. Sige. Inabot ni Reyna ang kumot sa kanya bago tahimik na lumabas. Isinapon ni Charlotte ang bahagi ng kumot kay Little Fifi na katatapos lang matulog. Nalalayan niya ang kanyang baba gamit ang isang kamay habang patuloy na pinagmamasdan ang mga bata. Pagod na siya, pero hindi siya dinadalaw ng antok. Ang tanging gusto niyang gawin ay pagmasdan lang sila. Sa bawat segundo na nakikita niyang payapa silang natutulog, pakiramdam niya'y busog ang kanyang puso. Sana'y huminto na ang oras upang mas matagal pa niyang makasama ang kanyang mga anak. Bigla niyang napansin ang anino sa ilalim ng pintuan. Nagduda siya at agad na dinampot ang baril sa mesa, tumayo at dahan daw ang lumapit sa likod ng pinto. Dahan daw ang bumukas ang pinto at isang payat na figure ang pumasok. Agad tinutok ni Charlotte ang baril sa tao. Ngunit mabilis itong inagaw ng lalaki, sinakaw siya at itinapat ang baril sa kanyang ulo. Lahat ay nangyari sa isang iglap. Mabilis ang kilos ng lalaki, na parang kidlat. Ngunit nang magkita ang kanilang mga mata, pareho silang natigilan. Sino ka? Anong kapal ng mukha mo? Sa labas, nakatutok ang mga baril ng 8 babaeng bodyguard mula sa pamilya Lindbergh at ng 8 lalaking bodyguard mula sa pamilya Noct sa isa't isa. Parang isang matinding labanan na lang ang kulang. Ang nurse na nasa gitna nila ay agad itinaas ang kamay. Nanginginig sa takot, at siya'y napahikbi. Maawa kayo. Binitiwan ni Zachary si Charlotte. Pinaiikot pa ang baril sa daliri bago ito iniabot sa kanya. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, hindi ito kaaway. Kasama natin siya. Ibinaba ng mga lalaking bodyguard mula sa pamilya Noct ang kanilang mga baril. Pero ang mga babaeng bodyguard ay hindi pa rin bumababa ng armas. Ibaba niyo na yan, utos ni Charlotte. Saka palang isinuko ng mga bodyguard ang kanilang mga baril at umatras. Sa magkabilang gilid ng pasilyo ay nakatayo ang 8 lalaking bodyguard sa isang panig, at 8 babaeng bodyguard naman sa kabila. Nangangalit ang tingin nila sa isa't isa, parang handa ng magsagupaan. Takot na takot ang nurse, na nanginginig ang tuhod habang nagmamadaling lumayas. Isinara ni Zachary ang pinto. Bakit ka nandito? Malamig na tanong ni Charlotte. Para dalawin ang mga bata. Dahan-daang lumapit si Zachary sa kama at hinaplos ang noo ng mga bata. Nang makitang hindi na mainit ang katawan nila, napabuntong hininga siya ng ginhawa. Ngayong nakita mo na sila, pwede ka nang umalis. Seryosong sambit ni Charlotte. Hindi siya pinansin ni Zachary. Hinubad ang coat, lumapit sa sofa at muntik nang maupuan si Little Fifi. Hoy! Agad lumapit si Charlotte, ngunit nadulas siya at napabagsak sa bisig ni Zachary. Nang mahagkan ni Zachary si Charlotte, aksidente niyang nahawakan ang dibdib nito. Napatingin siya sa kanya, natulala. May naramdaman siyang nakadiin sa kanyang dibdib. Nang tingnan niya ito, napakunot siya ng noo at agad siyang bumitaw. Umupo ka dyan at layuan mo ako. Nakatutok ang baril ni Charlotte sa dibdib ni Zachary habang galit na galit ang kanyang tingin. Nakakunot noo, lumipat si Zachary sa single sofa sa kabilang gilid. Saka lang ibinaba ni Charlotte ang baril at muling tinakpan ng kumot si Little Fifi. Narinig ko na napakalaki raw ng panalo mo ngayong araw. Impressive yun ah. Sinubukan ni Zachary na suyuan siya.
Ngunit hindi siya pinansin ni Charlotte. Umupo siya sa sofa, na marahang pinatulog si Little Fifi habang hinihimas ito. Maingat na paalala ni Zachary, kahit na si Shirley ay assistant lang ni Zora, hindi siya ganun kagaling sa pakikipaglaban. Tsamba lang talaga na kaya mo siya natalo. Kung ibang tao yun, baka napahamak ka na. Kaya sa susunod, mag-ingat ka lalo sa ganung sitwasyon. Wala kang pakialam. Paano naging wala? Ina ng mga anak ko ang kausap ko. Unti-unting lumapit si Zachary sa kanya na parang wala ng hiya. Kung mapahamak ka, paano na ang mga bata? Tungkol dyan, may kailangan akong sabihin sa'yo. Napatingin si Charlotte sa mga batang natutulog sa kama at bamulong. Simula ngayon, sa akin natitira ang mga bata. Hindi mo na sila pwedeng gambalain. Hindi pwede. Agad na tumutol si Zachary. Nakapangalan na sa akin ang apelyido ng mga bata at legal silang nakarehistro sa ilalim ng aking tahanan. Sa batas, dapat sa akin sila. Isa pa, sanay na silang mamuhay kasama ang pamilya Noct. Kung kaya nilang palitan ang apelyido nila mula Wind papuntang Noct, kaya rin nila itong gawing Lindbergh. Matalim ang sagot ni Charlotte. Kung nakasanayan nila ang pamilya Noct, masasanay rin sila sa Lindbergh. Napakunot noo si Zachary. Charlotte, huwag ka namang padalos-dalos. Kontrolado ko ang buong pamilya Noct, pero hindi mo pwedeng sabihing hawak mo ang Lindbergh family. Kontrolado mo. Napangisi si Charlotte. Ibig mo bang sabihin ikaw lang ang may kagagawa ng lahat ng nangyari 2 taon na ang nakakalipas? Kung ganun, hindi ko na kailangang gumanti sa iba. Sa'yo na lang ako maghihiganti. Ang nangyari noon ay sobrang komplikado. Kapag may pagkakataon, ipapaliwanag ko sa'yo lahat ng dahan-dahan. Maingat na sagot ni Zachary. Pero dahil tungkol ito sa mga bata, kailangang maging mahinahon ka. Maliwanag ang isip ko. Matalim ang titig ni Charlotte. Kaya nga hindi ko pwedeng hayaang maapektuhan ang mga anak ko ng madroste nila. Anong madroste? Hindi makaimik si Zachary. Puro kasinungalingan ang nasa balita. Paano ka naniwala? Nakita ko mismo. Nahuli ko pa kayo. Galit na galit si Charlotte habang sinasabi iyon. Akala mo ba bulag ako? Hindi mo ba naisip kung bakit eksaktong nandoon ka sa lugar na iyon sa mismong oras na iyon? Napakunot ang noo ni Zachary. Sa talino mo, dapat alam mo na ang totoo. Kahit sabihin mong may nagplano noon, pumayag ka pa rin. Sabi ni Charlotte na may halong pangungutya. May pumilit ba sa iyong pumunta sa hotel, at kaladkarin ka sa kwarto, huberin at ihulog ka sa kama? Hindi nakaimik si Zachary. Mahirap ipaliwanag ang lahat ng nangyari, at baka mas lalo lang siyang mapahamak kung pilit niyang susubukan. Wala ka nang masabi. Lalong nag-init ang ulo ni Charlotte sa pananahimik niya. Hindi lang yun, niloko mo pa ako sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang ibang tao. Addict ka na ba sa pagpapanggap? Sanay ka na ba sa pagiging escort? Sige, tuloy mo lang akong insultuhan. Sumuko na si Zachary sa pag-aayos. Kung yan ang makakapagpasaya sa'yo, sige lang. Kung kulang pa yan, pwede mo rin akong bugbugin. Kung bubugbugin lang kita, parang ang dali mong pinatawad. Malamig na sagot ni Charlotte. Huwag kang mag-alala. Lahat ng nambastos o nanakit sa akin, hindi ko palalampasin. Ibibigay ko sa'yo ang maayos na paliwanag tungkol sa nangyari noon. Biglang naging seryoso si Zachary. Nag-iipon ako ngayon ng ebidensya. Kapag tamang panahon na, isusumit ko sa pulis at ako mismo ang magpapaimbestiga. Hindi mo na kailangang pag-aksayahan ng oras. Sagot ni Charlotte na puno ng paghamak. May sarili akong paraan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 885. Naubos ang pasensya ni Zachary. Kahit anong sabihin niya, ayaw pa rin siyang pakinggan ni Charlotte. Alam niyang nawala na ang tiwala nito sa kanya. Hindi na sapat ang salita para ayusin iyon. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya sanay o mahilig magpaliwanag. Sadyang sobrang nag-aalala lang siya ngayon. Dahil sa naiisip niya, nagpasya siyang huwag ng gambalain si Charlotte. Umupo siya sa tabi at tahimik na binantayan ng mga bata. Paminsan-minsan, inaayos niya ang kumot nila at sinusukat ang init ng kanilang katawan. Dahil malikot matulog si Jamie, palaging gumugulong ito at muntik nang mahulog sa kama.
Agad inilapat ni Zachary ang kanyang binti sa gilid ng kama. Nang tumigil si Jamie sa paggalaw, dahan-dahan niya itong iniikot ng posisyon para hindi ito magising. Biglang umiyak si Ellie sa likuran niya. Akala ni Charlotte ay nagising ito kaya agad siyang lumapit. Pero agad siyang sinenyasan ni Zachary na manahimik. Inabot nito ang maliit na unan at iniabot sa mga braso ni Ellie. Kaagad namang tumigil sa pag-iyak si Ellie. Mahigpit na niyakap ang unan at muling nakatulog ng mahimbing. Maya-maya, nang inig si Robbie, tila ba nananaginip ng masama. Maingat siyang tinapik ni Zachary sa balikat, at agad itong kumalma. Sa lahat ng nakita niya, natahimik si Charlotte. Kahit may mga hinanakit pa rin siya, hindi niya mapigil ang aminin sa sarili na si Zachary ay isang mabuting ama. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasaayos sa mga bata, papaupo na sana si Zachary nang biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Agad siyang lumabas ng silid upang sagutin ito. Anong nangyari, Ginoong Spencer? Tahimik siyang nakinig bago sumagot. Pupunta ako ngayon. Pagkatapos ng tawag, sumenyas siya kay Ben, saka bumalik sa silid upang kausapin si Charlotte. Mahimbing na ang tulog nila. Hindi sila magigising hanggang mag-umaga. Magpahinga ka na rin. Walang reaksyon si Charlotte, na malamig ang pakikitungo. Aalis na ako. Napakunot ang noo niya habang tumalikod at lumabas. Pagkasarado ng pinto, saka lamang lumingon si Charlotte. Sa lakad ng mga yabag sa labas, alam niyang nakaalis na si Zachary at ang kanyang mga tauhan. Tumitig siya sa mga bata at napaisip ng malalim. Makalipas ang ilang minuto, tila may desisyon siyang binuo sa sarili. May tumibay na determinasyon sa kanyang mga mata nang tawagan niya ang isang tao. Sabihin mo kay Ginoong Williams na pumunta rito. Sige po, umalis na si Zachary sa ospital. Habang inihatid siya pababa ni Reyna at ng iba pa, ipinaliwanag ni Reyna kung kumusta ang kalagayan ng mga bata. Sa huli, sinabi niya, huwag kang mag-alala. Sa lagay ngayon, siguradong bababa na ang lagnat nila bago mag-umaga. Wala siyang mga kasamang maaasahang pediatrician doon, kaya malamang ay tawagin kanya para tumulong sa pag-aalaga sa mga bata. Bantayan mo sila ng maayos at e-update mo ako kung may mangyari, bilin ni Zachary. Naiintindihan ko. Tumango si Reyna. Pagkasakay ni Zachary sa kotse, hindi siya umuwi. Bagkus, inutusan niya si Marino. Sa Seren Hospital tayo. Opo, Ginoo. Agad na tumakbo ang sasakyan papunta sa ospital. Naitanong ni Ben ng may kaba, Ginoong Nock, ano pong nangyari kay Ginoong Henry? Nagising na siya. Sa wakas ay napalitan ng pag-asa ang madilim na ekspresyon sa mukha ni Zachary nitong mga nakaraang araw. Nagising na si Ginoong Henry. Ayos yun. Halatang natuwa si Ben. Kailangan nating mag-ingat ngayon. Huwag nating bigyan si Zora ng kahit anong oportunidad, utos ni Zachary. Opo, huwag kang mag-alala. Tumango ng sunod-sunod si Ben. Dahil sina Ginoong Jameson, Ginoong Robinson, at binibining Elisa ay nasa poder ni Ginang Lindbergh, nadagdagan ang tauhan natin. Nailipat ko na rin ang mga bodyguard mula sa bahay papunta sa ospital. Mabuti, napabuntong hininga si Zachary. Mukhang mabuti rin na pansamantalang kinuha ni Charlotte ang mga bata. Ang ikinatatakot ko lang baka isama niya ang mga bata pabalik ng Erihal at hindi na natin sila matagpuan, biglang bulalas ni Bruce. Matalim siyang tiningnan ni Ben. Imposible yon. Hindi ganoon si Ginang Lindbergh. Pero kaya niyang gawin yon. Napakunot ang noo ni Zachary. Pero sa tingin ko, hindi niya gagawin. Mas natatakot ako na baka hindi matanggap ni Danrick ang mga bata. Ibig sabihin, nasa panganib ang mga bata kung doon sila mapupunta. Tanong ni Ben, halatang balisa. Sa ngayon, hindi pa. Tiningnan ni Zachary ang oras. Pero mas mabuting maibalik na natin agad ang mga bata sa atin. Agad na nagtungo si Zachary at ang iba pa sa ospital. Nang makita ni Cain, na naghihintay sa may pasukan, ang kanilang sasakyan, dali-dali siyang sumalubong. Ginoong Nock, kumusta siya? Tanong ni Zachary. Nagising siya isang oras na ang nakalipas. Pero ayon sa doktor, baka pansamantala lang ito. Kaya pinaobserbahan muna namin kay Ginoong Spencer bago kayo ipatawag, para masiguradong totoong gising na si Ginoong Henry, paliwanag ni Cain. Agad na tumungo si Zachary patungo sa espesyal na silid.
Naghihintay na sa labas ang hepe ng medikal at ang ilang mga doktor. Nang makita nilang paparating si Zachary, agad silang sumalubong. Ginoong Nock, maaari ba kayong makausap sandali? Mabilis na sinulyapan ni Zachary ang silid bago tumungo sa katabing koridor. Ano na ang sitwasyon? Ginoong Nock, maingat na paliwanag ng hepe ng medikal. Ang balita na sasabihin ko ay maaaring hindi gaanong maganda. Mangyaring ihanda ninyo ang inyong sarili. Sabihin mo na, nakakunot noong utos ni Zachary. Nagising si Ginoong Henry ng mas maaga sa inaasahan dahil sa sobrang lakas ng kanyang loob. Pero ang katawan niya ay sobrang hamina na dahil sa katandaan. 2 beses pa siyang nadapa nitong nakaraang 2 taon. Malaki ang naging epekto nito sa kanya. Kaya ngayong pagkakataon, tiningnan niya ng may kaba ang mukha ni Zachary at hindi na naglakas loob na ituloy ang sasabihin. Ano yun? Galit na osel ni Zachary. Sabihin mo na ng buo. Sa palagay namin, malapit na ang kanyang katapusan. Sa wakas ay sinabi ng hepe ang totoo. Tinitigan niya si Zachary na punong-puno ng takot, iniisip na baka bigla itong magalit. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Tahimik lang si Zachary dahil handa na siya sa ganitong balita. Sa edad na 78, mas mahaba na ang naging buhay ni Henry kaysa sa karamihan. Kung hindi lang siya nadapa 2 taon na ang nakakaraan, baka mas malakas pa siya ngayon. Pero mula nang siya'y natamba, tuluyan ng hamina ang kanyang katawan. At ngayong natamba siya ulit. Isang milagro na nga lang na nagising pa siya. Gaano pa katagal ang natitira sa kanya? Tanong ni Zachary. Tumingin ang hepe ng medikal sa mga doktor. Isa sa mga ito ang maingat na sumagot. Kung magiging positibo tayo, kalahating taon. Kung hindi, sandaling huminto siya bago itinuloy. Depende sa kalagayan. Kung palaging maayos ang pakiramdam niya at magiging malusog ang pamumuhay niya, posibleng hamaba pa ng kaunti. Pero hindi na siya dapat mapagod, magalit o masaktan. Kapag nangyari ang alinman doon, wala nang makakapagligtas sa kanya. Bagamat maingat ang mga salita, malinaw ang ibig sabihin. Ilang buwan na lang ang nalalabi kay Henry, at nakadepende iyon sa kalagayan ng damdamin niya. Sa madaling salita, bawal na bawal siyang ma-stress. Sige, naiintindihan ko. Salamat sa inyong lahat, sagot ni Zachary ng seryoso. Pagkasabi noon, tumalikod siya at nagsuot ng isolation gown. Nagulat ang mga doktor at nagkatinginan. Lahat sila'y naging balisa. Mahinang bulong ng isa, anong nangyari kay Ginoong Nock? Noon, tiyak magwawala na siya sa ganitong balita. Pero ngayon, tahimik lang siya. Siguro, handa na talaga siya, hula ng isang doktor. Sa edad ni Ginoong Henry, malaking bagay na ang ganyan pa rin ang kalagayan niya. Hindi naman ganun dati ang ugali ni Ginoong Nock. Baka tumano na mula nang maging ama ng 3 anak, sabat ng hepe ng medikal. Tama na, baka marinig pa niya tayo. Tiyak, yari tayo. Pagkatapos magpalit ng damit, pumasok si Zachary sa silid. Nakatitig si Henry sa pintuan, parang may hinihintay. Nang makita niyang papalapit si Zachary, kumilos ang kamay niya at kumislap ang kanyang mga mata. Binilisan ni Zachary ang lakad. Hinawakan niya ang kamay ni Henry at mahinang tumawag. Lolo. Mula pagkabata, mahilig na siyang makipagtagisan ng argumento kay Henry. Palagi siyang salungat sa kagustuhan nito. Ang gusto lang niya ay maipakita ang kakayahan niya, at makalaya sa pagkontrol ng matanda. Pero ngayon, wala nang lakas si Henry para pag-alitan siya, sigawan o hatawin ng tungkod. Bigla siyang nakaramdam ng kalungkutan, parang biglang nawala ng direksyon ang kanyang mundo. Bahagyang bumukas ang tuyong labi ni Henry, tila may nais siyang sabihin, ngunit walang lumabas na tunog. 4:30 na ng umaga, kaya tulog pa ang mga bata. Dadalhin ko sila dito kapag mas maayos na ang pakiramdam mo, sabi ni Zachary, na alam kung ano ang iniisip ng kanyang lolo. Pumikit si Henry at bahagyang nagpakalma. Palagi silang nagtatanong kung kailan ka babalik. Si Robbie ang pinakamalungkot. Ang sabi niya, kasalanan daw niya kung bakit ka natamba, sabi ni Zachary para pukawin ang damdamin ni Henry. Ungol ni Henry na biglang nag-alala. Ginoong Zachary sambit ni Spencer na halatang kabado. Huwag kang mag-alala, sinabi ko sa kanya na hindi niya kasalanan, agad na dagdag ni Zachary para mapakalma si Henry. Alam mo naman kung gaano katalino si Robbie.
Kahit nagpapanggap siyang ayos lang, palihim siyang nag-aalala at palaging nananalangin na makauwi ka na. Kaya kailangan mong makipagtulungan sa mga doktor at gumaling agad. Sagot ni Henry habang bahagyang tumango. Magpahinga ka na, mananatili ako rito sa tabi mo. Tinulungan ni Zachary si Henry na itaas ang kumot at dahan daw ang hinaplos ang kanyang braso, parang pinapakalma ang isang bata. Ang dating kinakabahang si Henry ay unti-unting kumalma at nakatulog. Dumating ang doktor para suriin si Henry, saka umalis na rin. Dinalhan ni Spencer si Zachary ng upuan at inalok ito. Heto, Ginoong Zachary, umupo ka na, nakakapagod kung palagi kang nakatayo. Umupo si Zachary, hawak pa rin niya ang kamay ni Henry at tahimik itong tinitigan. Noon, ang tingin ni Zachary kay Henry ay isang mapang-abusong matandang kontrolado ang lahat, na maraming pagkakamaling hindi na maitutuwid. Lalo na nang malaman niya kung paano tinrato ni Henry si Charlotte. 2 taon niyang kinimkim ang galit na iyon. Ngunit si Henry pa rin ang kanyang lolo, ang taong nagpalaki sa kanya. Dahil doon, kahit galit siya, hindi niya magawang kamuhian ito ng tuluyan. At sa mga sandaling iyon, lahat ng galit at hinanakit ay naglaho. Ang tanging dasal ni Zachary ngayon ay sana gumaling si Henry. Kahit sigawan pa siya, kahit hampasin pa siya ng tungkod. Wala siyang tutol. Mas magiging panatag pa nga siguro siya kung ganoon ang mangyari. Ginoong Zachary, baka pwedeng matulog ka muna sa sofa. Tulog si Ginoong Henry at malamang ay hindi pa siya magigising ng ilang oras, mungkahi ni Spencer. Magpahinga ka na rin. Gusto ko lang munang manatili sa tabi ni Lolo. Patuloy siyang nakatitig kay Henry. Unti-unti niyang inalala ang mga alaala nito noon. Ang dating makapangyarihang lalaking namuno sa isang imperyo ng negosyo ay unti-unting tumanda, pumuti ang buhok at hamina. Darating ang araw na tuluyan na siyang mawawala. Inabot ni Spencer si Zachary ng coat at malungkot na nagbahagi. Sinabi na sa akin ng doktor ang lahat. Ako. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Napuno ng luha ang kanyang tinig at halos hindi na siya makapagsalita ng maayos. 70 taon ko nang pinaglilingkuran si Ginoong Henry. Buong buhay ko ay nasa tabi niya. Sa isang banda, mas matagal pa kaming magkasama kaysa sa asawa at mga anak niya. Sana'y patuloy ko pa rin siyang mapaglingkuran. Pwede pa rin, sagot ni Zachary na may ngiti. Sabi ng doktor, magiging maayos si Lolo hanggat masaya siya at nagpapahinga ng maayos araw-araw. Talaga ba? Gulat na tanong ni Spencer. Oo, tugon ni Zachary. Nagkunwari siyang ayos lang habang nagbiro. Kaya nga hindi ko na siya pwedeng inisin. Sa halip, kailangan ko pa siyang lambingin at alagaan araw-araw mula ngayon. Hahaha, tawa ni Spencer. Mahirap-hirap yun para sayo. Wala akong magagawa. Siya ang lolo ko. Buong buhay niya, ibinuhos niya para palakihin ako. Malaki ang utang na loob ko sa kanya, sagot ni Zachary habang may ngiti sa labi. Tila tunay ka ng naging ganap na tao, Ginoong Zachary, buntong hininga ni Spencer. Isa na akong ama, kaya kailangan ko ng maging responsable, sagot ni Zachary habang napapangiti. Nasa bahay na ba talaga ang mga bata? Tanong bigla ni Spencer na tila hindi mapigilan ang pag-usisa. Si Kyle ang nagsabi sa'yo. Sa sandaling iyon, alam na ni Zachary na hindi na niya kayang itago pa ang totoo. Masyado nang mabigat ang sitwasyon kaya hindi na siya naglakas loob na itago pa ito. Sino nga ba ang mag-aakalang matutupad ang pinakamasamang kinatatakutan ni Ginoong Henry? Oo nga, minsan parang hindi talaga maiiwasan, malungkot na sagot ni Zachary. Tama ka, kung alam lang sana natin noon, hindi na sana natin pinaalis si Ginang Wind, tugon ni Spencer. Hindi talaga natin mapipredict ang buhay. Kalmado na si Zachary sa mga sandaling iyon. Dati, palagi siyang nagagalit tuwing napag-uusapan ang isyong iyon. Pero ngayon, tila tanggap na niya. Nagulat at nalungkot ako nang malaman ko ang buong katotohanan. Totoo ngang hindi natin alam ang magiging takbo ng buhay. Sino ang mag-aakalang ang inosente at mabait na si Charlotte Wind ay magiging ganito ngayon? Komento ni Spencer habang nakakunot noo kay Zachary. Parang dalawang magkaibang tao na sila, pero ang kabutihan niya, yung mahalagang bahagi, ay nananatili pa rin, sagot ni Zachary. Napalambot ang tingin niya habang iniisip si Charlotte. Tama ka,
Kung hindi siya sumulpat para tulungan tayo ngayon, baka nasakripisyo na si Kyle at ang mga bodyguard. Malaki ang utang na loob ng pamilya sa kanya sa ginawa niya ngayon, sang-ayon ni Spencer. Mas malaki pa ang utang natin sa kanya. Namatay si Mrs. Berry dahil sa atin. At ang sakit at kahihiyang tiniis ni Charlotte noong mga panahong iyon, sagot ni Zachary na mapait ang ngiti, na tila tinatawanan ang sarili. Tama, bulong ni Spencer bago siya napabuntong hininga. Sigurado akong pagsisisihan ni Ginoong Henry ang lahat ng desisyon niya noon kapag nalaman niya ang buong kwento. Pero hindi pa iyan ang pinakakailangang unahin ngayon. May laman ang tono ni Spencer sa kanyang huling sinabi. Huwag kang mag-alala, dadalhin ko agad ang mga bata para mabisita si Lolo. Pero huwag mo munang sabihin sa kanya ang lahat. Baka matrigger siya, sagot ni Zachary, na alam ang tinutukoy ni Spencer. Naiintindihan ko, sagot ni Spencer habang tumango. Ako na ang bahala sa lahat ng bagay. Ang trabaho mo ay alagaan si Grandpa. Tumatanda ka na rin, kaya huwag mong pilitin ang sarili mo, dagdag ni Zachary. Tama, tugon ni Spencer, na bahagyang nahiya sa pag-aalalang ipinakita ni Zachary para sa kanya. Sige na, magpahinga ka na. Gusto ko munang makasama si Lolo ng mag-isa. Naiintindihan ko. Pagkaalis ni Spencer, nanatiling tahimik si Zachary at binantayan si Henry. Hindi na malayan ng lahat na sumikat na ang araw. Pagod na pagod si Zachary kaya nakatulog siya sa upuan. Nagising lang siya nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Groggy niyang sinagot ang tawag. Hello. Ginoong Knock, may nangyari sa kumpanya, biglang sabi ni Lucy mula sa kabilang linya. Anong problema? Tanong ni Zachary habang napakunot noo. May hacker na pumasok sa sistema ng kumpanya, ang bagong software na ilalabas sana ay biglang nagkaaberya, at ngayon ay kumakalat ang masasamang balita tungkol sa Knock Group sa buong internet. Sa madaling salita, sunod-sunod ang problema kagabi, at lahat ito ay tila nakatutok sa inyo. Pakiusap, pumunta na po kayo agad. Pinalilibutan na ng mga mamamahayag ang gusali. Kabado na ang mga shareholders at pati ang mga empleyado ay balisa. Papunta na rin si Ginoong Stark. Naiintindihan ko, pupunta na ako. I-lock ninyo ang mga pinto at huwag papasukin ang media sa loob ng HQ. Aayusin ko ito pagdating ko. Naiintindihan ko. Nang matapos ang tawag, naningkit ang mga mata ni Zachary habang pinag-iisipan ang sitwasyon. Siya mismo ang nagdisenyo ng security system ng Divine Corporation, kaya imposibleng basta na lang mapasok iyon ng kahit sinong hacker. Pinagtuunan niya rin ng pansin ang bagong software, kaya hindi dapat ito biglang masira. At ang lahat ng media network ay kumikita mula sa Knock Group, kaya wala dapat dahilan para sirain nila ang pangalan ng kumpanya. Maliban na lang kung may taong gumagalaw sa likod ng lahat. Hindi basta-basta ang makakagawa ng ganito, at lahat ng ito ay tila planado. Ring, ring. Tumatawag si Bruce mula sa kabilang linya. Sinagot ito ni Zachary at agad na tinanong. Nandito ba si Danrick? Oo, paano mo nalaman? Sasabihin ko pa lang sa'yo, sagot ni Bruce na halatang nagulat. Ngayon lang ako nakatanggap ng balita. Kalalapag lang ng eroplano ni Danrick sa H-City. Dadalo raw siya sa opening ceremony ng South Sea bukas. Anong petsa na nga ulit ngayon? Tanong ni Zachary na sa sobrang abalat hindi na namamalian ang mga araw. Bukas ados na. Inusag nila ang schedule ng isang araw, sagot ni Bruce. Tatawag na ako kay Bruce ngayon din, sabi ni Ben na halatang balisa. Hindi na kailangan. May nakahanda na akong backup plan, sagot ni Zachary habang iniuunat ang kamay. Ha! Bulalas ni Ben, halatang nalilito. Hindi pa man nagtatagal ay tumawag si Bruce at nagulat. Nailigtas na namin siya. Ano ang gusto mong gawin? Dalhin mo siya sa Southridge at ikulong siya sa isa sa mga kwarto sa farm, utos ni Zachary. Naiintindihan ko, sagot ni Bruce bago agad sinimulan ang kanyang tungkulin. Ah, so napaghandaan mo na pala talaga ito, sabi ni Ben nang mapagtanto ang lahat. Inihanda ko ito para mapigilan si Charlotte kung sakaling may balak siyang gawin. Sinong mag-aakalang magagamit agad ito? Sagot ni Zachary na ngayon ay may bakas ng pag-aalala sa mukha. Talagang malakas si Danrick. Mukhang hindi ko siya dapat minamaliit. Hindi ko maintindihan, tanong ni Ben ng maingat,
Kaaway ni Miss Lindbergh si Sharon, hindi ba? So anong masama kung ang Lindbergh family ang sumalo sa kanya? Hindi ba mas mainam iyon? Hindi mo tinitingnan ang buong larawan. Isipin mo nga, ano ang mangyayari kay Sharon kung ang Lindbergh family ang makakuha sa kanya? Tanong ni Zachary na halatang iritado. Siyempre, papatayin siya, sagot ni Ben. Kung ganun, sagutin mo ito. Bakit hindi pinatay ni Danrick si Sharon noong nasa T-Nation sila? At bakit niya tinago ang totoo at itinago pa ito ng lihim? Balik tanong ni Zachary. Iniisip ko na rin iyan noon. Siguro pinakawalan siya ni Danrick para pukawin si Miss Lindbergh na tumindig sa sarili niyang paa at maghiganti ng personal, sagot ni Ben pagkatapos mag-isip. Isa lang yan sa mga dahilan. Ang mas mahalaga, gusto ni Danrick na samantalahin ang galit ni Charlotte sa pamilya Noct. Gusto niyang balingan ako ni Charlotte, habang siya naman ay unti-unting sisirain ang kumpanya ko. Baka nga balak niyang angkinan ang buong kumpanya, sagot ni Zachary na muling napakunot noo. Gets ko na. Kaya pala hindi natin pwedeng hayaang mapasakamay ni Danrick si Sharon. Kasi kapag nakuha niya ito, pwede niyang ipasabi na hindi lang si Zara ang may kasalanan, kundi pati ikaw at si Ginoong Henry rin, bulalas ni Ben. Sa wakas, malinaw na sayo. Sasabihin ni Sharon kahit ano basta mabuhay siya. Baka hindi niya ako direktang idiin, dahil alam ni Charlotte kung kailan siya niloloko. Pero kapag isinangkot si Lolo, siguradong maniniwala siya, paliwanag ni Zachary na may mabigat na ekspresyon. Tama, kapag nagsinungaling si Sharon at sinabing kasabwat ni Zara si Ginoong Henry sa tangkang pagpatay kay Miss Wind sa T-Nation, lalong-lalo na sa ugali ngayon ni Miss Wind, siguradong hahabulin niya si Ginoong Henry, at hindi mo pwedeng baliwalain iyon, bulong ni Ben na tila kinilabutan. Nagkamali rin si Lolo, pero nabulag siya ng pagmamahal, sagot ni Zachary na tila naninikip ang dibdib. At dahil hindi na rin siya magtatagal, ayokong may manakit pa sa kanya. Kung ganun, bakit hindi mo na lang hayaang magkausap ng personal si Miss Lindbergh at Sharon? Sigurado naman akong alam na niya ang totoo pagkatapos ng engkwentro nila ni Zara kahapon, mungkahi ni Ben. Hahayaan mo silang magharap. Paano kung patayin ni Charlotte si Sharon, tapos magsinungaling si Zara sa pagdakip sa kanya? Wala nang makakapagpatotoo sa totoo kapag nangyari yun, sagot ni Zachary. Gets ko na, kailangan nating ayusin lahat ng mga saksi, ebidensya, lahat para mailabas ang buong katotohanan, sagot ni Ben habang tumatango. Anak ng tinapa, biglang naalala ni Zachary ang isang bagay na mas mahalaga pa. Tumawag siya agad kay Charlotte. Walang sumasagot, kaya tinawagan niya si Reyna. Hello, sagot ng babae mula sa kabilang linya. Mahina ang boses at hindi man lang niya binanggit ang pangalan ni Zachary. Huwag kang mag-alala. Oo hindi lang ang kailangan kong sagot, sabi ni Zachary ng kalmado. Kasama mo ba si Charlotte? Oo, nandyan ba si Danrick? Wala, papunta na ba kayo sa Northridge? Oo, sagot ni Reyna. Nasa tabi niya si Ellie at biglang nagtanong ang bata. Si Daddy ba yan sa telepono? Napatingin si Reyna kay Charlotte, halatang nagulat at hindi alam ang gagawin. Hindi mo kailangang mag-alala, tawag lang naman yan, sagot ni Charlotte, na sa pagkakataong iyon ay mahinahon at maunawain. Kabanata 890. Napabuntong hininga si Reyna at sinabi, gusto lang malaman ni Ginoong Noct kung kamusta na ang mga bata. Tumango si Charlotte ng bahagya pero wala siyang sinabi. Ibigay mo ang telepono kay Charlotte, utos ni Zachary. Naiintindihan ko, sagot ni Reyna bago inabot ang telepono. Gusto kang makausap ni Ginoong Noct, Miss Lindbergh. Ano? Malamig na tanong ni Charlotte nang sagutin ang tawag. Alam mo bang nasa HCT si Danrick? Agad na tanong ni Zachary. Ha? Gulat ni Charlotte, halatang wala siyang kaalam-alam. Dalhin mo ang mga bata sa Southridge. Pupunta na ako roon ngayon din, sabi ni Zachary. Habang nagsasalita siya, pinaikot na ni Marino ang sasakyan papunta sa Rocan Hill. Nag-aalangan si Charlotte sa tawag. Kakabawi pa lang niya sa mga bata at ayaw na niyang mawalay ulit sa kanila. Wala akong natanggap na balita na nasa HCT si Danrick. Baka niloloko lang ako ni Zachary. Kailangan ko munang tiyakin ang impormasyon, sagot ni Charlotte bago tinakpan ang speaker ng telepono. Lupon, pakisilip ito.
Hindi pa natatapos ang sinasabi ni Charlotte nang biglang umikot ang sasakyan at huminto. Napasigaw sa takot ang mga bata at muntik nang mahulog mula sa kanilang mga upuan. Buti na lang at mabilis silang nasalo ni Lupin. Morgan, anong? Natigilan si Charlotte nang makita ang sasakyan sa unahan, isang mamahaling sasakyan na tila lumitaw na lang bigla. Miss Lindbergh, sasakyan po yan ng kapatid niyo, balita ni Morgan na nanginginig ang boses at mapatla ang mukha. Anong nangyayari? Dalhin mo na lang muna ang mga bata sa bahay ko, Charlotte, sabi ni Zachary, na halatang kabado. Huli na para dyan, sagot ni Charlotte na nakakunot noo bago binaba ang tawag. Si Ginoong Lindbergh ba talaga yun? Sa takot, namutla si Reyna. Usap-usapan na malupit daw si Ginoong Lindbergh at walang awang pumatay. Kapag nalaman niyang may kinalaman ang mga bata. Anong nangyayari, Mommy? Tanong ni Robbie na halatang nag-aalala nang makita ang maputlang mukha ng ina. May humarang ba sa atin? Yung masamang tao ba yon noong isang araw? Tatawagan ko si Daddy para bugbugin sila, mungkahi ni Jamie. Hindi sila yon, sagot ni Charlotte agad. Mabait ka, Jamie, huwag kang bastos ha. Kailangan nating maging magalang. Dito muna kayo, titingnan ko lang. Pagkatapos niyang magsalita, lumapit siya kay Lupin at inutusan, bantayan mong mabuti ang mga bata. Naiintindihan ko, sagot ni Lupin na halatang kinakabahan. Alam niyang nakakatakot si Danrick kapag nagalit. Lumapit si Reyna sa mga bata para alalayan sila. Nag-send din siya ng mensahe kay Zachary para humingi ng tulong. Bilisan niyo. Sigaw ni Zachary habang hawak pa ang telepono. Tumatakbo na ang sasakyan. Mas bilisan niyo pa. Naiintindihan ko. Lumapit si Charlotte sa mamahaling sasakyan at binati ito ng may halong takot. Danrick. Bumaba ang bintana at lumitaw ang malamig at matalim na mga mata. Tiningnan ni Danrick si Charlotte at sinabi, Charlotte, sumusobra ka na. Isang simpleng pangungusap, pero para bang nanlamig ang buong katawan ni Charlotte at agad siyang nag-alala. Hindi ko sinasadyang itago ito sa'yo, Danrick. Ako'y, umuwi na muna tayo, baka matakot pa ang mga bata. Kalma at mababa ang tono ng boses, pero matindi ang bigat ng banta. Kumaway si Danrick at muling isinara ang bintana ng sasakyan. Tumuloy na ang sasakyan patungong Northridge. Bumalik si Charlotte sa sasakyan at sumakay muli. Mommy, anong nangyari? Sino yun? Siya ba talaga ang kinatatakutan nila? Tanong agad ni Robbie nang mapansin ang maputlang mukha ni Charlotte. Ayos lang, sagot ni Charlotte. Pilit niyang kinokontrol ang sarili pero halata pa rin ang takot sa kanyang mukha. Miss Lindbergh, huminto na lang kaya muna tayo sa gilid ng kalsada. Pwede kong isama ang mga bata sa Southridge, mungkahi ni Reyna. Huli na para dyan. Huwag mong ipahalata na nagtatrabaho ka para sa pamilya Noct, babala ni Charlotte habang nakakunot ang noo.